Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Pamayanang Kristiyano ng Joy Espiritu of the Lord, malupit po namin ngayong binabati sa pagdiriwang na ito ng Eucharistia. Ngayon po ay ika-22 ito sa kagalawang panahon. Ang ating pangunahing nagkapagno sa hapon ito ay si Reverendo Padre Piran. Ang kapagangan ng pagtaguyod ng ating misa ay ang Pamilya Sarmiento. Samahan po natin sa pasasalamat ang ating mga kapatid na sina Ruth at Amy Sarmiento at pamilya. Gayon din sa kaloob ng buhay sina Amy Sarmiento, Andres Sarmiento, Rustica Mascarillas, Jason Sarmiento, Dustin Sarmiento, Mickey C., Lucille Atuel, Monique Steck, Madeline Sarmiento, Noah Nayal, Bong Sabasa. Ating inisama sa panalangin ang intensyon ng ating tagapagtaguyod para sa mga intensyon ng Pamilya Sarmiento at Mascarillas, para sa mga intensyon ng NAMPC, sa ikapagtatagumpay ng Unique Manpower Resources at Christian Life Programs ng DCBP, at para sa mga paparating ng misyong medikal at surgical, para matagumpay ng Filipino Saint Fiesta Celebration, at para sa kagalingan mula sa karamdaman, paghihiwalay, pagkakawapapakat sa buong mundo. Samahan din natin sa pananalangin sa kanilang tanging intensyon, sina Telma Andres, Karina Sabasa, Danny Bata, Jopay Atkins, and Lourdes Love, at hindi paladahanin ang ating mga yumao na sinalita nila. Nagsikayin po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Binati ng Mujer ng Panginoon si Maria, siya ay nagtitinalaman ng Espiritu Santo. Narito ang alipin ng Panginoon, kaya nagawa sa ating ating salita, at ang Verbo ay nagkatawang tao, at nagkatawang sa atin. Mabaling mo, Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang anak ni Jesus. Ipanalangin mo kami sa tanginan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon aming Diyos, kasi nagagawa ang mga kaluluwa ng iyong makakalagyan at biyang kapalitan sa pamamagitan ng Panginoon ay nakikita sa atin na katawang tao ni Jesucristo na naman. Alam-alam at pagdaman sa kanyang pagkakasama at pagkamatay sa Diyos. Papakiniban mo kami ng kanyang pagkabuhay na buhay sa kasalangan sa lahat sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon
together, worshiping our one God, giving thanks for His many blessings that we have received. And in the celebration also, let us be one with our people in the Philippines who are praying hard so that corruption in government will stop. And let us be one with them, praying so that truly there will be a real change, a systemic change that can happen sa ating buong bansa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Mga kapatid, bilang paghahanda ng ating banal na pagdiriwang, sama-sama kumain natin alalahanin ang mga nagawa natin pagkakasala at alalahanin din po natin kung gano'ng katindi ang pagmamahal sa ating ng Panginoong Diyos, ang Diyos na handang magpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. So pagsisihan natin ang ating mga pagkakamali. Sinugod, tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Dumating na tagapag-anyaya sa mga makasalanan. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Nakalapit ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo mga panggaling ng Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagmamayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sa buhay na walang katapusan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Subo po ang lahat para sa Panginoon. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Amos. Pagpinggan niyo ito, kayong sumisikip sa nangangailangan at kayong umaki sa mga lupa. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kami matapos ang mga araw ng pagpapangalaman. Hindi tuloy namin may pagbili ang aming mga inanin. Hindi tuloy namin kailangan ba matapos ang araw ng pamana para mailawan namin ang mga trigo. Tatasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong lupa. Pati tulyakis ng trigo ay pagbibili namin sa mataas na halaga. Sumusumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na may papatawad ang masasama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tugusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinilang ng mga ngaral, apostol, at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga Hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig ko ang mga lalaki sa lahat ng tao, manalangin, may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ang buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, sapagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawing ka ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kaya magbungkal ng lupa. Nahihiya naman ako magpalimos.
Isa-isa niya kayo tinawag. Ang mga may utang sa kanyang Panginoon, tinanong niya una, "Gano'ng utang mo sa aking Panginoon?" Sumagot ito, "100 tapayong langis ko." O ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mo 50, sabi ng katiwala ko. At sinanong naman niya ang isa, "Ikaw, gano'ng utang mo?" Sumagot ito, 100 tabang trigo po. So ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Wika niya, "Sulat mo 80." Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhan. Ipinamalas nito sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At nagpatuloy sa Jesus ng pagsasalita. Kaya sinabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanglibutan nito. Maubos mo ito'y may tatanggap naman sa iyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay, ang mandaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Wala ang paglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya isa, ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa, at hamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapapaglingkuran sabay ang Diyos at ang kayamanan. Mga kapatid, itong mabuting balita ng ating Panginoon. Mga kapatid, tamang-tama po itong banal na ebanghelyo ngayon. Lalo-lalo na narinig natin ang nangyayari sa Pilipinas tungkol sa flood control. Yung corruption po sa gobyerno sa atin. Nasaan ko'y manalangin tayo ng ito'y mahinto. So pagkat ang mga tao ay pinagkakatiwalaan, pero mga tao ito ang siyang nagnanakaw. Gayon din para sa ating lahat. The heart of this week is an urgent call. Panawagan ito sa ating lahat to examine how we use what has been entrusted to us. How we use what we have been given. This is not only material resources. This is even the spiritual gifts that God has given us. Sa napakahalaga na maunawaan natin, ang bawat isa po sa atin ay pinagkatiwalaan ng Panginoong Diyos ng napakaraming biyaya pagpapala. God has given and entrusted us so much gift that God would want each one of us to be good stewards of these gifts, because at the end, there will be a time of reckoning. Darating po ang panahon na tayo haharap at magsusulit, mananagot kung paano natin ginamit ang pagpapala sa atin ng Panginoon Diyos. Sapagkat pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon, God entrusted to us so much gift because God expects from each one of us na ipagkatiwala na narinig natin ang mga pagpapalang ito so that the reign of God will be realized through us. The love of God, the mercy of God, the compassion of God, the support that God would want to give to those who have nothing.
will really happen through each one of us. So my dear friends, nakita po natin ang banal na Ebanghelyo. The Lord does not want us to emulate the steward's unethical behavior, but to recognize the urgency and creativity with which He prepares for what is to come. Nakita po natin His ability to react decisively when faced with impending situation or crisis. Ako po since July, nag-retire na. And I was given the opportunity to start really rethinking. Because there's a time for reckoning, darating po ang araw na tayo po lahat ay mamamatay. And we have to think about how we made use of our lives, how we made use of what we have received from God. This day of reckoning is a reminder that our time is limited, and the call to discipleship, to partnership in the mission of Jesus, demands action from each one of us. Napakadali po na tayo lahat every third Sunday magkikita-kita dito. Napakadali gawin yan. But the question is, the Word of God is proclaimed to all of us. What have we done? The Word of God is a gift given to each one of us so that we may grow spiritually. What have we done? Hindi po pwede na tayo simba lang po na simba. Ang ating pong narinig na salita ng Diyos ay dapat pong magbunga para sa ating buhay at para sa buhay ng iba. And we are all called to be the salt of the earth, to be the light of the world, to be the leaven, influencing our society through our prayer, through our witnessing, and through the actions that we do in our daily life. We are called to use our gifts, the resources that we have received, not for self-enrichment, but in service of God's purpose. Kaya itong linggo ito, tayo po lahat ay magnilay. Tanungin natin ang ating sarili-sarili. And let us make this a very serious question. A question that will move our hearts. Really to pay attention to all the blessings that we receive. How we make use of all of them. The Lord's desire is that we may all be ready to live our lives, manifesting or showing the reign of God through us. So we pray today. Let us ask ourselves. Let us ask also the Lord for the grace so that we can sincerely reflect and question, confront ourselves on how we make use of what we have received. Amen. Amen. Consider yung lahat. Sabay-sabay po ngayon natin sasalin ang sumasampalataya. Sumasampalataya sa Diyos ang makapagbigay sa lahat na may gawa ng langit. Sumasampalataya po kay Jesus Cristo sa Diyos. Panginoon namin, nagkakaroon sa Espiritu Santo, pinangalan sa Panginoon, pinagkasasakit ng Pilato, pinagkasasakit sa bahay
huwag silang magsawa sa pangangaral ng katapatan, sa pangangalakal, katanungan para sa mga dukha, at panginibabaw ng mga espiritual na pagpapahalaga sa kasaganaang material. Manalangin tayo, Panginoon. Para sa ating mga pinurong laiko at lahat ng nanunungkulan, nawa gamitin nila ang kanilang katungkulan sa pagtataguyod ng katarungan at kapakanang panlahat sa halip ng pagsisikap para sa sariling kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng pinaghabilinan ng edukasyon ng kabataan, nawa tugdin nila ang kanilang tungkulin na para isang misyon at hindi para sa material na pakinabang. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga tagapag-ingat sa pananalapi ng bayan, nawa magsikap sila ng walang pag-iimbot para sa ikagiginhawa ng mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa ating lahat, gamitin nawa natin ang lahat ng ating espiritual at material na kayamanan para sa sarili nating ikababalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga tagapagsusuyod ng misang ito at sa bawat petisyon at intensyon na nakatara sa aklat ng panalangin, manalangin tayo sa Panginoon. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ama, ipagkaloob mo sa aming pakinabangang mabuti ang mga magkakaroon sa buhay na ito alam-alam sa pagiging ng walang malim na inihanda mo sa langit para sa amin. Sinasama namin ito sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang pagmamahalan natin ay kalugdan ng Diyos makapangyarihan. Ang kapitalaran ng Panginoon sa pagmamahal sa inyong Ama, sa kapulihan niya na lahat, sa ating pinakaman, sa pagsusabay ang sinagdan. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga aral ng iyong sambayanan, upang ang itinahid namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang takdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang hubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkatiwala ang mga sipa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mo mahal. Kaya kayo sana mga anghel na nagsisiyawit ang papuri sa iyo na walang buhay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Oh
Espiritu Santo. Amaling amin mo ang simbahang haglaganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay sa Nilio, aming Santo Papa, at ni William na aming Obispo ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin lahi-lahi na may pag-asang sila yung mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimalagan. Kaawaan mo kung inapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwanawa namin ang pagpupuli sa ikararaman mo sa panggitan ng wala namin Panginoon Jesucristo.
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang bikini. Ngunit isang ipagsanggalan mo tayo ng pagkakamang ng Kristo para sa buhay ng walang hanggan.
This time, we now invite the birthday celebrants and
the blessings. Please come forward and get blessed. Yung po mga nag-birthday, ngayong buwan ko. At lahat po mga nag-iiwang ng kanilang wedding anniversary this month. Daming birthday celebrants. Come here. Kailangan nila lahat sa ating mga kapatid na nasa upuan. Itaas po natin ang ating kamay bilang pagdarasal natin para sa kanila. Makapangyarihang Ama, kami po nagpupulit at nagpupugay sa napakalaking pagmamahal na ipinadala mo sa amin. Sa sandali ito, itinataas namin ang buhay ng aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ng buong ito. Ngayon din po ang nagdiriwang ng kanilang kasal. Humihingi kami ng pagpapalang kinakailangan nila sa kanilang pamumuhay upang ang kanilang pamumuhay magbuwa ng iyong banal na Espiritu at ang iyong presensya na kinakailangan sa sanlibutan. Hinihiling namin ang umikin mo sila bilang isang powerful mission partners in this world so that your reign will be realized in them. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Happy birthday and happy anniversary. Okay? Magsita yun sa inyo, ha? Mga kapatid, kung ini-announce ang ating fiesta ay sa darating na linggo sa Cathedral of Mary of Queen at Bukang Iniapa. Lahat tayo ay nasiyahan. Ito ay isang napakalaking pagtitipon ng mga Pilipino sa Cathedral of Mary of Queen. In preparation to that, simula po sa Martes, Miyerkules, Huwebes, tatlong gabi na tayo magdiriwang po ng Balanisa at pagdinilay bilang paghahanda po natin sa ating kapistan. Ito po'y gaganapin sa St. Clement Church at sa Choklat Christian Union. Sumayo ang Panginoon! Pagpalayan kayo ng mga